kaliwat kanan ang sakit sa ulo na ibinibigay ng DDS o dating DDS sa mga DDS ngayon, mga tol. Sino po ba ang tinutukoy natin na dating DDS? Walang iba kung hindi ang magiting na direktor po ng National Bureau of Investigation sa kasalukuyan na si Attorney Melvin Matibag. Sa darating po na April 29, dadalo po sa hearing kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ito pong si Matibag, at ilalabas po ng ang mga ebidensya kaugnay po ng kanilang naging investigasyon sa pagbabanta na ginawa nitong si Sara Duterte sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady Lisa Marcos, at ng dating speaker na si Martin Romualdez. Sa isang banda, ito pong isang Duterte supporter sa katauhan ni Mike Defensor, 'di ba? Ni raid ng NBI yung KTV dito po sa Pasig noong April 21, 2026. At doon nga po napatunayan ng NBI sa kanilang investigasyon na meron pong trafficking in persons na nangyayari. At isa po sa mga itinuturo na nasa likod po nito ay ang asawa nito pong si Mike Defensor at yung kanyang anak, no? Si Julie Defensor at si Miguel Defensor. Sila po ay sinampahan ng kasong qualified human trafficking. Kaya yung dalawang punto po na yan, masakit talaga sa ulo ng mga Duterte supporters. Ano-ano po ba ang mga aantabayanan natin sa araw po na ito at sa darating po na Wednesday? Unahin muna natin yung maaaring mangyari sa araw po na ito. May kaugnayan pa rin po ito, siyempre, sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ito po yung nakatakdang pagsasampa ng kaso ng asawa ni Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio laban sa mga institusyong AMLC or Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas, at saka ang House Committee on Justice. May mga miyembro po dyan, including the chairwoman nito, na si Jinky Luistro, ay sasampahan po nila ng kaso. Sa balita po na ating rereaksyonan, panoorin po natin ang mga punto tungkol po dyan. Oh, I'm sorry, ito pala. Ihahabla ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio ang ilang opisyal dahil sa pagsisiwalat ng bank records nilang mag-asawa sa hearing ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Nakatutok si Jonathan Anda. Pumapalag ngayon ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio matapos isiwalat sa impeachment hearing noong April 22 na mahigit 6 na bilyong piso ang mga transaksyong dumaan sa bank accounts nilang mag-asawa. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, kaduda-duda o masyado yang malaki. Bukas, irereklamo ni Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office sina BSP Governor Eli Remolona, AMLAC Executive Director Ronel Benaventura at House Justice Committee members dahil sa anyay paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Nagsabuatan aniya ang mga ito para illegal na isiwalat ang mga classified confidential banking record nilang mag-asawa. Absolute at walang exception aniya ang pagbabawal sa paglalabas ng bank records na nakuha ng AMLAC. Buwelta ni Congresswoman Leila de Lima, wala silang nilalabag na batas dahil hindi anya saklaw ng mga pagbabawal ang impeachment proceedings. Tanging mga opisyal at empleyado ng mga bangko raw ang pinagbabawalang magsiwalat ng bank records. Punto naman ni Akbayan Representative Percy Sendanya, exempted ang impeachment hearing sa saklaw ng Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act. Imbes na magaksayaan niya ng papel at oras sa pagsasampa ng reklamo, para pinarang daw ang bise sa April 29 hearing at doon magpaliwanag. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng ibang irereklamo ni Carpio. Yan, nadinig po ninyo yung mga panig ng ilan sa mga inereklamo, ano? Nandiyan o irereklamo, nandiyan sina Eli Remolona ng BSP Governor, ang AMLC Executive Director na si Attorney Ronel Benaventura, ang Committee Chairwoman na si Representative Jerby Luistro, Akbayan Representative na si Percy Sendanya, Representative Chel Jokno, and Representative Leila de Lima. May mga personalidad din pong wala sa politika pero active sa social media ang nagbigay po ng mga pahayag tungkol po dito sa potensyal na maging aksyon nito pong si
Man Scarpio, ang sakit ng mata ko ah. At alam niyo bago natin puntahan yung mga sinabi nila, ang masasabi lamang po natin dito ay bakit kaya mas pinili nitong si Man Scarpio na kasuhan ng paglabag sa Bank Secrecy Law, ng paglabag sa Data Privacy Act at AMLA or Anti-Money Laundering Act. Ito pong mga individual na nakikita po ninyo sa ating screen. Eh kung hindi naman totoo yung mga inilabas po nilang mga pahayag o yung mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng mga ganong statement, no? Instead, dapat perjury. Kaya kung hindi perjury or cyber libel ang ikakaso at teknikalidad ang titingnan, katulad po ng mga kasong isasampa po nila ngayong araw na ito, parang kumpirmasyon po ito na talagang totoo yung mga sinasabi po nila. Kaya maaaring mag-backfire po ito. Meron pong komento dyan si Attorney Wilfredo Garrido sa kanyang Facebook page. Basahin ko lamang po ano. Ito, sabi niya po dito, "This will backfire massively on their faces." Bakit kaya? No? Bakit kaya sinasabi ni Attorney Wilfredo Garrido na puputok ito pabalik sa mga o dito kay Man Scarpio? They would have to admit na yun pala. Kinakailangan palang aminin. They would have to admit necessarily the genuineness and due execution of the bank documents. Tama nga naman, common sense ano? Paano ngayon titindig ang reklamo ng asawa ni Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio kung hindi niya aaminin na talagang merong ganoong mga transactions? The cases will be dismissed by the ombudsman, but the admission can be taken as evidence against them. Yun po yung basang legal ni Attorney Wilfredo Garrido rito. Si Fiscal EJ, meron din pong pananaw dyan. Although binanggit ko na po ito sa inyo kagabi, pero marapatin po ninyong ulitin ko. No? Sabi po dito ni Fiscal EJ, if the alleged bank transactions were purely fabricated, you would expect a complaint for perjury or falsification against those claiming they exist. Hindi ganon yung ginawa nitong si Man Scarpio o gagawin niya ngayong araw po na ito. But if the response is instead to file cases for alleged violations of bank secrecy, AMLA, and data privacy, this may be viewed as an indirect confirmation that those transactions do in fact exist. Makakapuntos na naman si Trillanes. 2 tao na po 2 abogado na po ang nagsasabi tungkol po sa legal consequences nitong action possibly ni Man Scarpio. Ang Akbayan Party List, meron din pong pahayag tungkol dyan. No? Pero siyempre, bias ito kasi congressman ito ang congressman nito si Percy Sendanya Pero basahin na rin natin. Kakasuhan daw ni Man Scarpio, asawa ni BP Sara, sina Akbayan Representatives Chel Jokno at Percy Sendanya. Bukas for violating the bank secrecy law sa paglalantad ng bank records nila. So, inaamin nila na totoo ang transactions. Thanks for the admission. Meron din pong pahayag dyan si Congressman Percy Sendanya. Basahin po natin patuloy Actually, parang replay itong ginagawa ko ngayon ng live stream natin kahapon. Kaso lang, para mas buo yung konteksto. Kasi kahapon, kagabi, breaking news Pumalag si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya sa isasampang reklamo ng asawa ni BP Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio laban sa kanya at iba pang opisyal. Ito po yung naging pahayag ni Sendanya. May free will at maraming pera naman sila para mag-file ng kaso. Pero ang tanong ay may nilabagbang batas ang mga miyembro ng Committee on Justice
at AMLC? Wala. Mas malinaw pa sa tanghaling tapat na exception ang impeachment hearings sa coverage ng Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act. Pero advice ko sa kampo ni BP Sara, imbis na mag-aksaya sila ng papel at oras sa pagsasampa ng mga kaso, humarap na lang sila sa si BP Sara sa April 29 sa Committee on Justice hearing. Doon siya magpaliwanag. Di ba tama naman yung payo dito nitong si Sendanya, mga tol? Yan ang pinakamabisang kaparaanan eh. Kung tutusin, kung gusto mo talagang malinis ang iyong pangalan, ang harapin mo yung mga nag-aakusa sa iyo at patunayan mo sa pamamagitan ng mga ebidensya mo na hindi totoo. In particular, ang sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Kaya nga nagtataka tayo, bakit si Trillanes ayaw sampahan ng kasong perjury, samantala si Ramil Madriaga sinampahan ng kasong perjury? Ano ba ang mas mabigat? Yung akusasyon ni Ramil Madriaga na nagdala siya ng pera o yung confidential funds sa iba't ibang lugar at iba't ibang personalidad, o yung akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na tumatanggap ng pera si Sara Duterte at ang kanyang pamilya mula sa illegal na droga. Ang tinutukoy ni Ramil Madriaga ay nagkakahalaga ng 100 milyon, more or less, ano? O sabihin na nating 100 milyon. Samantala, ang tinutukoy naman ni Antonio Trillanes ay bilyon-bilyon. Sino ang mas magbibigay ng malaking kasiraan sa kanilang reputasyon? Parehas ang sagot. Kaya dapat parehas nilang sampahan ng kasong perjury. Pero bakit pagdating kay dating Senador Antonio Trillanes, ayaw nilang sampahan ng kasong perjury? Ang tagal-tagal nang sinasabi ni Trillanes yan. Kung ang katuwiran, hindi naman under oath si Trillanes nung sinabi niya noong 2016. Ang mahalaga, sinabi niya ito in public, kaya merong elemento ng mga libelo. No, merong elemento ng libelo. Tapos, hindi na pwedeng ikatwiran na hindi naman under oath. Dahil alam naman natin na nung nagkaroon ng Quadcom hearing noong 2024, kung saan ito pong si Senador Trillanes ay tumestigo sa Quadcom, under oath na po siya noon. Kaya dapat, makalipas ang araw na yon, umaksyon na kaagad itong kampo ni Sara Duterte para pagsampahan ng kaso for perjury itong si Trillanes. Ngunit hindi nila ginagawa. Kaya yung post ng Pindig Pilipino, mga tol, nagtatanong, no? Nakita ko lamang po ito, i-share na rin natin, bagamat nabasa na rin ulit natin ito kahapo, anong isang araw, no? O eto basahin ko pong muli para po sa pagpapaalala sa ating mga manunood. Sara Duterte versus Sonny Trillanes. Kung totoo ang depensa, bakit walang demanda? Ano ang pumipigil kay Sara Duterte na kasuhan si Antonio Trillanes Deport? Simple, direkta, walang paligoy-ligoy. It's because she will be forced under oath. Sa social media, pwedeng umiwas. Sa press conference, pwedeng umiikot ang sagot. Sa political rally, pwedeng palakpakan ang kapalit ng paliwanag. Pero sa korte, iba ang usapan. Because once you file a case, whether libel, defamation, or perjury-related complaints, you open the door to the rules of evidence and the brutal discipline of cross-examination. Legal reality check. Under the rules of court, particularly Rule 132 or Presentation of Evidence, lahat ng claims kailangang suportado ng admissible evidence. Rule 133, Weight and Sufficiency of Evidence. Hindi sapat ang denial, kailangan credible, corroborated proof. Cross-examination principle, the greatest legal engine ever invented for the discovery of truth. At kapag ikaw ang nag-file ng kaso, you become a witness to your own narrative. Hindi ka na pwedeng mag-no comment. Hindi ka na pwedeng absent.
Hindi ka na pwedeng magtago sa technicalities. The risk, discovery, and self-exposure. Kapag nagsampa ng kaso si Sara Duterte, she triggers a chain reaction. Subpoena of bank records, subject to legal processes, presentation of AMLC-related evidence if admissible and ordered by the court, witness testimonies under oath, possible impeachment of credibility under cross-examination. At dito papasok ang pinakadelikado. Anything you say can be used not just to defend but to dismantle your position. Strategic silence is not weakness, it's calculation. Sa politics, pwedeng i-frame ang katahimikan bilang dignified restraint. Pero sa batas, silence can also be a defensive shield because filing a case means you are no longer controlling the narrative. The court is the core truth. Kaya hindi magsasampa ng kaso, hindi dahil walang remedy, hindi dahil walang abogado, kundi dahil once you enter the courtroom, you surrender to the process. At ang proseso na yan ay walang pakialam sa spin, sa script, o sa slogan. So let's fill in the blank. What's stopping Sara Duterte from filing a case versus Sonny Trillanes? It's because she will be placed under oath, subjected to cross-examination, forced to confront evidence, not just narratives. Final words. Sa dulo, ganito lang yan. Kung ang laban ay PR, pwedeng iwasan. Kung ang laban ay politika, pwedeng paikutin. I'm sorry at may inayos lang ako dito. Tuloy tayo sa pagbabasa. Pero kung ang laban ay korte, katotohanan ang kalaban at doon hindi sapat ang galing magsalita. Kailangan mong tumayo, sumagot at patunayan under oath na totoo ang sinasabi mo. At baka hindi totoo ang sinasabi ni Sara Duterte. At totoo ang sinasabi ni Antonio Trillanes, kaya hindi niya magawang sampahan ng kaso itong si dating Senador Antonio Trillanes. Pero baka ibalik sa atin, ibig sabihin ba niyan totoo ang sinasabi ni Sara Duterte against Ramil Madriaga? At hindi totoo ang sinasabi ni Ramil Madriaga? Kasi sinampahan niya ng kaso si Ramil Madriaga? Let's see. After all, korte ang magsasabi kung sino ang nagsasabi sa kanila dalawa ng katotohanan. Si Congresswoman Leila de Lima, meron din pong reaksyon sa nakatakdang pagsasampa, no, ng kaso nitong si Mans Carpio laban sa kanila. Basahin po natin ang naging pahayag ni Congresswoman Leila de Lima. Karapatan nila yan, tulad ng ginawa nilang pagdulog sa Korte Suprema at Quezon City Regional Trial Court para pigilan na naman o ilihis ang issue sa ginagawang pagdinig sa impeachment complaints laban kay BP Sara. We will wait for the official copy of the complaint once it is filed to study it thoroughly and discuss it with my lawyers. But as far as the House Committee on Justice is concerned, the proceedings cannot be considered violative of any law. Cases of impeachment being sui generis are not covered by the prohibition under the secrecy of bank deposits law. Yan po yung paniniwala na legal nitong si Leila de Lima. Hindi saklaw ng bank secrecy law ang impeachment proceedings. Ituloy ko po. Hearing to determine probable cause po ang isinasagawa sa mga validly initiated complaints as referred by the House itself and acted upon by the Committee on Justice. We also have the Republic Act number 9160 or the Anti-Money Laundering Act, which embodies the state's more recent and specific policy that financial secrecy cannot be used to conceal unlawful activity. Malinaw po yung sinasabi ng batas dito sa pagpapaliwanag ni Congresswoman Leila de Lima. Hindi pwedeng magtago ang isang illegal na ginagawa dahil lamang merong
proteksyon sa batas. Ituloy ko po ang binabasa natin. Under the law, covered institutions, most notably banks, are required to report suspicious transactions to the AMLC, and such reporting is expressly declared as not violative of the Secrecy of Bank Deposits Law. Interpretasyon po ito, by the way, ni Congresswoman Leila de Lima. Naniniwala siya na ang paghahayag ng AMLC kaugnay ng mga tinatawag na covered transactions at suspicious transactions ay hindi po paglabag sa Bank Secrecy Law. Sa paniniwala nga po na legal nitong si Leila de Lima, hindi saklaw ng Bank Secrecy Law ang mga individual maliban sa mga opisyalis po ng bangko. Ituloy ko po yung binabasa natin. Klaro naman na ang pinasabpina ng Committee on Justice ay records of suspicious and covered transactions ni BP Sara at ng kanyang asawa, hindi mismong bank accounts. By the way, baka sa mga bagong panood pa lamang sa atin o sa issue na ito, kapag sinabi pong covered transactions, ito po ay tumutukoy sa halaga. At ang halaga ay hindi po bababa sa 500,000 piso na ginawa sa loob ng isang araw. Yan ay automatic ire-report ng bangko sa AMLC bilang covered transactions. Whether illegal yan or legal. Pero ang presumption dyan, legal yan kasi sa bangko ginawa. Ngayon, merong tinatawag na suspicious transactions. Sa suspicious transactions, hindi po pinag-uusapan dito ang amount ng pera. Ang pinag-uusapan po dito ay yung suspicious activity, kahina-hinalang pagpasok o paglabas ng pera sa loob ng isang araw. Biruin mo, for example, may pumasok na 10,000, maya-maya may pumasok na naman na 50,000, maya-maya bigla na namang winidraw yung 60,000, tapos may pumasok na naman na 70,000, may pumasok na 80,000, winidraw ang 100,000, something like that. Suspicious transactions po yun at ipaplag po yan ng bangko at ire-report sa AMLC. At lahat po ng mga yon ay tinatawag na transaction records, no? At yung mga transaction records na yan sa interpretasyong legal or opinyong legal ni Congresswoman Leila de Lima, sa paniniwala niya, hindi po yan violative sa tinatawag na o sa batas ng Bank Secrecy Law. Also, the prohibition, ito na, yung tinukoy natin kanina, the prohibition on disclosure applies only to officers and employees of banks and banking institutions. Hindi po sa AMLC, hindi po sa BSP, hindi din po sa committee members. The fact that evidence of ill-gotten wealth was exposed in the course of the impeachment proceedings does not make such exposure criminal. It is a direct Ulitin ko lamang po it is a direct consequence of impeachment as an accountability mechanism. Alam niyo, dapat kapag naghahanap tayo ng pananagutan, huwag tayo magkukubli, no, sa mga legalidad. After all, kung hindi totoo ang sinasabi ng mga nag-aakusa dito kay Sara Duterte, napakasimple lang, uulitin natin. Kung ako inaakusahan na mayroong bilyones sa bangko, isasampal ko kay dating Senador Antonio Trillanes yung passbook ko. Wala! Joke lang, joke lang. Tuloy ko po, yung binabasa natin dito. Sa ginagawa nila ngayon, halatang-halata na nababahag ang buntot nila na sagutin ang mga alegasyon at gusto na lang pagtakpan o ilihis lagi ang issue. Hindi pwedeng gawing panangga lang ang korte sa kaduwagan nila. At kung iniisip nila sa pagsasampa ng kaso laban sa atin ay masisindak nila tayo o magdadalawang isip o titigil tayo sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan sa mabibigat na alegasyon laban kay BP Sara, ayon kay Leila de Lima, imposibleng mangyari yan. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtupad ng ating mandato sa taong bayan. Pero actually mga tol, itong usapin na ito, pagdating sa determinasyon ng probable cause, tapos na ito sa paniniwala ni Congressman Terry Ridon. Bakit? Kasi malinaw para sa kanyang appreciation na meron pong probable cause para po sa dalawang grounds for impeachment kay Sara Duterte. Confidential funds, misuse,
Naniniwala siya, natitindig ang pahayag ni Ramil Madriaga or even kahit wala si Ramil Madriaga, yung mga dokumentong hawak po nila. Katulad ng mga disbursement receipt na nakapirma doon ang iba't ibang pangalan na ang infamous po dyan, yung Mary Grace Piatos. At syempre, pagdating naman po sa tagong yaman, di umano, nitong si Sara Duterte, convinced din po itong si Congressman Terry Ridon na may probable cause na dahil na-established na meron talagang yaman si Sara Duterte na hindi idineklara sa Statements of Asset, Liabilities, and Net Worth. Alam niyo, napakahalaga ng Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth. At yan ay pakinggan natin sa vlog ni Fiscal EJ. Ano? Pupuntahan natin yung vlog ni Fiscal EJ. Pag hindi ko nakita dito, basahin po natin yung kanyang panulat. Yan. Ito ba yun? Ito, pakinggan natin to. Total for both 630, number of CTRs 630, number of STRs 33, total amount involved 6,771,227,712.95 and 95 centavos. Total amount of inflow 4,425,443,794 and 69 centavos. Total amount of outflow 1,554,681,310 and 82 centavos. There are undetermined inflow or outflow transactions based on our system, but we see transaction movement, so we categorize it as undetermined. So that is 791,102,607 and 44 centavos. Just for the record, ED, are the figures accurate? Yes or no? As of we submitted today, yes. Are they accurate? Based on our records, yes. Madam Chair, wala po yan sa salin, ah. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ. Narinig niyo yung sinabi ni Congressman Joel Chua? Madam Chair, wala po yan sa SALN. Ngayon, may presumption na merong yaman si Sara Duterte na wala sa SALN at violation po iyon. Partikular sa Republic Act 6713, no? Isinasaad doon na dapat magsasabi itong sino mang public official ng kanyang aktual na yaman. Saka merong eksaktong probisyon sa batas, nakalimutan ko yung numero, baka mabanggit naman dito ni Fiscal EJ, kaya panoorin na po natin. Hindi po ito. Maraming nalilito sa isang punto. Kung malinaw na sinabi ng Supreme Court na ang impeachment ay dapat nakabase sa mga ginawa during the current term, bakit hinahalungkat ang bank transactions ni VP Sara all the way back to 2006? That sounds contradictory, right? But legally speaking, it's not. And once you see the distinction, everything starts to make sense. Now, let's ground this in what actually happened. During the hearing of the House Justice Committee on the impeachment complaint, the Anti-Money Laundering Council revealed that bank accounts tied to Vice President Sara and her husband, lawyer Manasseh Carpio, were repeatedly flagged for suspicious and covert transactions from 2006 to 2025, amounting to a total of 6.77 billion pesos. Naturally, maraming nagtatanong, sandali, kung pre-Vice President pa ang ibang transactions, bakit kasama pa yan? Fair question. But here's where the legal nuance comes in. Because in law, there's one distinction you cannot ignore. The limitation mentioned by the Supreme Court applies to the charge, but not to the evidence. The Supreme Court has already clarified, impeachment must be based on acts committed during the current term. So yes, tama. You cannot impeach a public official solely for something they did before assuming office. Pero hindi ibig sabihin ito na bawal ng balikan ang nakaraan. In legal proceedings, it is perfectly normal to examine past conduct if it helps prove that something wrongful is happening now. So hindi siya contradiction. It's actually how evidence works. Now here's where the discussion becomes more precise. Because this entire issue really revolves around one thing, the SALN. Under Republic Act number 6713, every public official must... Yon.
Tama naman pala yung pagkakaalala ko sa figure. Akala ko nalito ako, akala ko 2 batas. Anyway, file a statement of assets, liabilities, and net worth every year. The rule is simple but strict. Hindi mahalaga kung kailan mo nakuha ang asset. Ang mahalaga, na-declare mo ba siya habang nasa pwesto ka? That's the legal obligation. Now let's connect the dots. Even if some of those 6.77 billion peso transactions happened years before she became vice president, on their own, those are not impeachable acts today. But here's the turning point. If that wealth or any part of it is not reflected in her salary during her term as vice president, then the issue is no longer about the past. Nasa present na siya. tama. This is exactly why those 2006 to 2025 bank records matter. Hindi po sila ang charge. They are the evidence. They Mga ebidensya. At bakit hindi mo nilagay yung Sara Duterte sa iyong SALN? help answer key questions. Like, saan nanggaling ang pera? Magkano ang total inflow over time? At higit sa lahat, lumabas ba ito sa SALN? Now, important to be clear, the Anti-Money Laundering Council does not declare someone guilty or has committed a crime. A flag is not yet an indication that something illegal is happening. What it does is create a financial timeline, a pattern of transactions that may be unusually large, frequent, or inconsistent with declared income. Kapag kinumpara mo yan sa SALN, doon mo makikita kung may discrepancy. And this ties into a key legal concept, the concept of continuing obligation. The duty to disclose assets doesn't happen once, it happens every year. So kahit matagal mo nang hawak ang yaman, if you fail to declare it today, you are violating the law today. Now to be fair, may argumento rin ang kabilang side. Some are saying this could be a fishing expedition, na baka hinahalungkat lang ang nakaraan without a clear link to a present violation. And legally, that concern is not baseless. Because at the end of the day, the burden is still on the prosecution to prove that there is a current impeachable offense, like a false SALN, concealment, or unexplained wealth during her vice presidential term. Narinig niyo yung mga paliwanag, mga tol? Ang isa kasi sa mga pagkakamali nitong si Sara Duterte ay yung hindi niya paglalagay sa SALN ng mga yaman na nakikita ngayon, partikular sa tinatawag na covered transaction at suspicious transactions. May mga logic na ginagawa ang tagapagtanggol ni Sara Duterte, hindi naman daw ibig sabihin kung ano yung ipinakita na transaction records ay yun na yun, laman ng kayamanan nitong si Sara Duterte. Pero simpleng arithmetic ang gamitin po natin. Ang total is approximately 6 billion pesos. No? 6.7 billion pesos kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko. That is the total transactions. At tinatawag po itong covered at suspicious transactions. Sa mga covered at suspicious transactions na yan, kinakategorize yan as inflow and outflow. Or in layman's term, ang tawag po doon, dineposito at withdraw. Ang mga dineposito umabot po sa total of 4 billion pesos. Ang withdraw ay umabot po sa kulang-kulang 2 bilyong piso. Kaya kung simpleng arithmetic, merong natitirang 2.9 billion pesos. At yon ang pinaniniwalaan na maaaring laman ng bangko ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Wala pa doon mga tol, yung hindi po na-plug ng covered at suspicious transactions. Kaya posibleng mas lumaki pa yon. Kaya marahil takot na takot itong mga Duterte na mabulatlat ang bank records nila. Kasi doon, pag binuklat na yung bank records nila, hindi na nila magagaslight ang publiko. Hindi nila na mapapangatwiranan na dineposito lang naman yan dyan at inalis din. Wala nang ganun. Kasi makikita na talaga na sa bangko nila, which is active today, dahil nakakapag-deposit pa dyan ang gustong mag-deposit. In fact, si Congressman Percy Sendanya nag-deposit ng 448 pesos sa bank accounts na mag-amang Sara at Rodrigo Duterte. Pumasok. Ibig sabihin, aktibo pa po yan. Now, in relation sa di umano'y ill-gotten wealth na ito ni Sara Duterte, merong panulat si Fiscal EJ at basahin po natin. Ill-gotten wealth. To. Legal explainer.
Paano nakikita ang ill-gotten wealth sa batas? Understanding the disproportionate wealth standard. Yung narinig po ninyo sa vlog kanina. Ang akala ng marami, para mapatunayan ang ill-gotten wealth, kailangang mahuli ang isang opisyal na tumatanggap ng suhol o aktwal na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ganyan gumagana ang batas. Often, corruption is not proven by catching someone in the act. More often, it can be established by showing disproportionate wealth. Yaman na mukhang hindi maipaliwanag batay sa legal na kinikita ng isang opisyal. Sa madaling paliwanag, halimbawa, pulis ka, for example, kasi pulis ako dati. Ang sahod ko lang naman, PO2 yung pinakamataas na ranggong nakuha ko lang, mababang mababa. Umaabot lang ng more or less 40,000 pesos. No? Kung ikaw ay walang mga loans. Tapos makikita na nung naging pulis ka, wala ka naman dating magarang bahay, nagkaroon ka ng magarang bahay. O kaya nagkaroon ka ng magarang kotse. O, disproportionate wealth po yun sa income mo. Kasi sumasahod ka lang naman ng 40,000 naman, tapos may bahay ka na maganda, meron ka magarang kotse. Saan ang galing yon, di ba? Ngayon, tuloy ko po yung sinasabi po dito. Dito pumapasok ang halaga ng SALN. Kaya kami noon, bilang pulis, nagpapasa din kami ng SALN. Lahat po ng mga public officials, lahat po ng mga public employees, nagsasubmit po ng SALN. Or statements of assets, liabilities, and net worth, hindi ito simpleng yearly paperwork o compliance form lang. By the way, for your information, yan po ang ikinatanggal ko sa serbisyo. Hindi po ako nag-submit ng SALN, kaya seryoso po ito. Ha? Bakit ako hindi nag-submit ng SALN? Kasi awol ako. Nagtuturo na lamang ako eh. Ayoko nang pumasok sa PNP eh. Hindi naman ako makapag-resign dahil may mga loans ako. No, hindi ka papayagang mag-resign, wala kang makukuhang certificate of non-accountability para as requirement for resignation kung hindi mo pa nababayaran ng mga loans mo during that time. Hindi ko pa nababayaran ng mga loans ko, kaya ang nangyari, hindi talaga ako makakakuha ng accountability certificate na yon at hindi ako makakapag-resign. Kaya mas pinili ko pong wag nang pumasok sa PNP at magturo na lamang across the country. Nagtatravel ako Mindanao, Visayas, and dito sa Luzon. Nagtuturo ako from one place to another. In short, hindi na ako pumapasok at dahil nga hindi ako pumapasok, pero required pa rin na mag-submit ako ng SALN, hindi ko na rin isinubmit ang SALN ko. Kaya yun ang kinatanggal ko sa serbisyo. Ngayon, going back, kinuwento ko lang yan para lang sabihin sa inyo na napakaseryoso ng hindi po pagsasubmit ng SALN. Actually, meron niyang tinatawag na criminal liability and administrative liability. Sa part ko, administrative liability, wala naman akong tinatagong yaman eh. Kaya ikinatanggal ko sa serbisyo. Ewan ko dito kay Sara Duterte. Baka magkaroon ng criminal liability eventually. Basahin natin patuloy. Dito pumapasok ang halaga ng SALN or statements of assets, liabilities, and net worth. Hindi ito simpleng yearly paperwork o compliance form lang. Under Republic Act 6713, the SALN is a sworn declaration of an official assets, liabilities, net worth, including cash on hand and cash in bank. Wala si Sara nun. In simple terms, it is a financial snapshot, a baseline of what the public official officially admits he or she owns. And that baseline matters because this is where the legal question begins. Kapag ang idineklarang yaman sa SALN does not match the actual assets or financial activity, the law can ask a very serious question. Where did the excess wealth come from? Saan nanggaling Sara Duterte ang mga pumasok at lumabas na pera sa inyong mga bangko? Ituloy po natin. At that baseline matters. That is the theory behind the disproportionate wealth standard under Republic Act 1379. The law does not always require the state to prove corruption by tracing every stolen peso. Hindi kailangang mahuli ka munang may hawak na suhol. Sometimes, it is enough to show that an official's assets are manifestly out of proportion to lawful income. Kapag ganoon, the burden shifts to the official to explain the discrepancy.
ipaliwanag mo, Sara Duterte, bakit mayroong bilyones na naglabas-pasok sa bangko ninyo at bakit ito ay hindi nakadeklara sa iyong SALN? And the legal question becomes disarmingly simple. If this is all your lawful income can support, paano ka nagkaroon ng ganito kalaking yaman? That is why a glaring mismatch between SALN declarations and bank records can become a serious red flag. Take a hypothetical example. Suppose a public official's bank records show 4.4 billion in cash inflows. Ito na yung sinabi natin kanina. While only 1.5 billions went out, that leaves 2.9 billion remaining in the accounts. Now, add another fact. For several years, the official SALN allegedly declared no cash on hand or cash in bank. From 2019 to 2024, walang declaration si Sara Duterte na meron siyang cash on hand and cash in bank. Natural na lilitaw ang tanong, nasaan sa SALN ang 2.9 billion pesos? And this is not a trivial question because the issue is not simply na malaki ang transactions. Large bank movements, however, by themselves, do not automatically prove corruption. Transaction volume alone is not guilt. But when billions move through accounts, billions appear to remain and those amounts seem inconsistent with sworn SALN disclosures. That raises what lawyers would call a classic unexplained wealth issue. At iyan mismo ang tinitingnan ng batas. The law is not automatically saying the money was stolen. What the law is saying is there appears to be disproportionality, nabubulol ako, that demands explanation. And if the gap between lawful income and actual wealth cannot be satisfactorily explained, that unexplained portion may become the basis for treating those assets as ill-gotten wealth or unlawfully acquired property. This is precisely why the SALN is so important. It is the public's anti-corruption measuring stick. Through the SALN, we can see whether there is sudden enrichment. Dito nakikita kung may tinatago. Dito nagsisimulang mabuo ang kaso ng unexplained or unlawfully acquired wealth. In short, mga tol, sa mga binasa po natin na ito, ang tanong, may tagong yaman ba si Vice President Sara Duterte? Ang sagot, kung ang pagbabasihan ay ang transaction records flagged by the AMLC, which is the covered transactions and the suspicious transactions, oo ang sagot. And that has to be explained nitong si Sara Duterte. No? Dapat maipaliwanag yan ni Sara Duterte. No? Nasa kanya na ang burden. Ngayon, kung ayaw niyang ipaliwanag, gagamitin nila yung teknikalidad. Magtatago sa likod ng karapatan nila sa bank secrecy law. Pero tandaan natin, sabi nga ni Congresswoman Leila de Lima at ng marami pang mga abogado na nagpapaliwanag kaugnay ng nature ng impeachment, sui generis, natatangi ang impeachment proceedings. Hindi ito kriminal, hindi ito administratibo, hindi ito sibil. Ito ay sui generis. Combinations ng political at syempre ng rules of court. No? O kung ano man yung mga appropriate na legal na tawag dyan. Ngayon, so much for that kasi hindi naman yan yung mangyayari sa April 29 sa Wednesday. Ano ba ang mangyayari na sa Wednesday? Ito po, sa susunod na balita. Ito ang mangyayari sa Wednesday. Mga dokumento kaugnay ng pagbabanta at ebidensya laban sa ginawa nga nitong si Sara Duterte, yung mga pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos at former Speaker Martin Romualdez, dadalhin po ng NBI at dadalo po dyan si Direktor Melvin Matibag.
May mga nakalap daw na dokumento at video recordings ng NBI kaugnay sa umunoy pagbabanta noon ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo. Ayon po sa NBI, ipipresenta nila ang mga ito sa impeachment hearing ng Kamara sa Miyerkules. Nakatutok si Jonathan Andal. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Dito sa sentro ang ikatlong impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte sa April 29 sa Kamara. Sasalang dyan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at ipipresenta ang resulta, mga dokumento at video recordings na nakalap nila ng imbestigahan ng bantang yan ni Duterte. Alam namin na meron talagang kinausap, but we want to find out who is that person. It's a continuing investigation. Hinahanap pa rin natin what we know. Ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. Dahil dyan, mas naging alerto ang mga otoridad sa mga banta. May tinutugis nga raw sila ngayong lalaking nag-comment sa isang live video ng RTVM. Yan, nakita na. Meron po the other day, Ayan, nakita ko mismo yan. Nanood ako ng live na video ni Pangulong Bongbong Marcos no? At maraming mga nagkokomento ng ganyan na dapat sineseryoso ng ating mga otoridad. May mga nagsasabing barilin na yan at kung ano-ano pang uri ng pagtatangkang sa buhay ng ating Pangulo sa pamamagitan ng salita na kinukomento ng mga, ewan ko, kung mga trolls lamang ito, mga talagang tao. habang naka-live yung event, nagsasalita si Presidente, post na po ito na barilin na yan. Once we get him, charges will be filed. Sabi ng NBI, submitted for resolution na ang sinampa nila sa DOJ noong 2025 na reklamong grave threats at inciting to sedition laban sa bise. Nauna nang sinabi ng bise na maliciously taken out of context ang kanyang mga pahayag. Gate pa niya noon, walang ebidensya na magpapatunay na may ginawa siyang inciting to sedition at grave threat. Si Congressman Joel Chua, miyembro ng House Justice Committee, may nakikitang dalawang grounds ng impeachment sa umunay pagbabanta ng bise sa Pangulo, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Kung tuluyan na kanyang makonvict sa impeachment si Duterte, dalawa ang magiging parusa, matatanggal ito sa pwesto at hindi napapayagan pang makahawak ng posisyon sa gobyerno. Pero tinanong si Chua, paano kung mag-resign ang bise bago matapos ang buong proseso ng impeachment? Hindi po mag-a-absuelto sa kanya sa pananagutan dahil meron po rin nakaumang sa kanyang kaso sa ating Office of the Ombudsman. Pero once na siya po ay nag-resign, gugulong na po ang batas. Sinagot din ni Chua ang pag-question ng abogado ni Duterte na si Attorney Michael Poa kung bakit isinasama pa sa impeachment hearing ang SALE ni Duterte noong 2007 kung kailan hindi pa siya vice-presidente. Kasi ill-gotten wealth So, syempre, titignan po ni Kaugnay ng potential resignation itong si Sara Duterte, mga tol, meron akong gustong i-share sa inyo na ipinost ni Sir Benji Contreras. Follow nyo siya at isubscribe sa kanyang Facebook at YouTube channel tungkol nga sa tinatawag na preemptive resignation or sabihin na natin na para hindi siya para hindi mapagbawalan na tumakbo sa halalan sa 2028, magre-resign siya. Ito po, basahin ko po sa inyo. Kung ang plano ni Sara Duterte ay mag-resign para makaiwas sa impeachment, mali ang basa sa batas. Sa ilalim ng batas, ang accountability ay sumusunod sa ginagawa, hindi sa posisyon. Sa batas ng Pilipinas, ang pag-resign sa pwesto ay hindi nagpapawalang bisa sa kasong administratibong naisampa habang ang opisyal ay nasa serbisyo pa. Ayon sa desisyon ng Supreme Court sa Office of the Ombudsman versus Andutan Jr., ang jurisdiksyon ng ombudsman ay hindi nawawala dahil lamang sa pagbibitiw sa tungkulin ng isang opisyal. Sa simpleng salita, kahit umalis ka na sa posisyon, hahabulin ka pa rin ng kaso. Hindi nabubura ang kaso dahil lang nag-resign. Hindi nawawala ang investigasyon at hindi natatapos ang pananagutan. Makasingit lang ako, mga tol, bago natin ipagpatuloy iyan. Sa paniniwala ko, hindi magre-resign si Sara Duterte. Hindi yan magbibitiw sa pwesto. Kasi yan na lamang ang tanging proteksyon na meron siya. Maliwanag sa aking paniniwala na proteksyon meron si Sara Duterte sa pagiging vice-presidente. Kapag yan ay binitawan niya,
maglalaho ang protection na yan at hindi lamang yung literal na security detail ang mawawala sa kanya kung hindi yung posibleng conviction sa criminal cases na isasampa sa kanya, like for example sa grave threat, no, nasa Department of Justice na yan. Mamaya mapapakinggan natin kung ano ang development diyan sa interview kay Attorney Melvin Matibag. Higit sa lahat, yung mga potensyal na mas malalakas na kaso like plunder, malversation of public funds, at kung ano pa na nirekomenda ng Good Government and Public Accountability Committee nung natapos ang hearing nito noong 2024. 'Di ba? Maalala ninyo, nirekomenda ng committee sa Office of the Ombudsman, hindi nga lang inaksyonan ito ng noon ay Ombudsman Samuel Martires. Lahat 'yan maaaring gumulong muli. At mawawala na yung legal question, no? Kasi merong parang legal impediment ngayon na nagtatalo ang mga abogado tungkol doon na oo, pwedeng sampahan ng kasong kriminal ang vice presidente, pero ang imposition ng penalty nito ay questionable. Dahil hindi mo pwedeng ikulong ang vice presidente dahil pag kinulong mo yon, remove from office siya. Ang tanging remove from office na mangyayari ay impeachment lamang. Walang ibang opsyon kung hindi impeachment lamang. Kahit even si Ombudsman Boyeng Remulla bino-brought out yung ganyang senaryo, no? Kaya sa tingin ko, hindi gagawin ni Sara Duterte na mag-resign bilang vice presidente. Dahil pag ginawa niya yan, lahat ng mga pinapaliwanag natin na yan mawawala sa kanya. Ituloy ko po ang binabasa natin dito. Sa ilalim ng Rules of Procedure of the Office of the Ombudsman, ang dismissal mula sa serbisyo ay may kasamang accessory penalty na perpetual disqualification to hold public office at forfeiture of benefits. Hindi kailangang ma-dismiss para ma-disqualify. Kahit resigned na, pwede pa rin pagbawalan habang buhay. Hindi pwedeng tumakbo kahit kailan. Kung guilty, tapos na ang political career. Kaya kung balak ni Sarang mag-resign para makabalik later, ito'y maling-mali. No? Yung kasi yung nakikita ng iba Gagawin ni Sara Duterte mag-resign para makakandidato sa 2028. Pero ako, mas nakikita ko hindi siya magre-resign kasi mawawalan siya ng proteksyon. But anyway, patuloy natin basahin. Ang Article 11, Section 3, Paragraph 7 ng 1987 Constitution ay nagsasabing ang hatol ng impeachment ay hindi lamang sa pagtatanggal sa pwesto, kundi kasama rin ang disqualification to hold any office sa ilalim ng Republika. Ang layunin ng impeachment ay proteksyonan ng Estado. Kung magre-resign ang isang opisyal para lang makatakbong muli, mababaliwala ang diwa ng accountability na itinakda ng konstitusyon. Hindi pwedeng gawing exit strategy ang resignation para takasan ang impeachment. Ang mga notice of disallowance mula sa COA sa issue ng confidential funds kung saan nasa 448 million pesos ang ulat na disallowed ay maaaring maging basihan ng mga kasong kriminal tulad ng plunder o malversation. Sa ilalim ng PD number 1445, ang mga disallowed na pondo na naging final and executory ay dapat ibalik ng personal ng opisyal. Pag hindi ibinalik, hindi lang violation, pwedeng maging kulong. Hindi lang disqualification, pwedeng habang buhay na pagkakakulong. Ito'y personal na pananagutan, kaya sariling bulsa ang pagbayad. Pumapasok ang plunder at malversation kung hindi maipaliwanag kung nasaan ang pera. Idagdag ko na rin, hindi ibig sabihin kahit ibalik ay wala ng pananagutan. Tandaan natin yon mga tol. Kahit ibalik ni Sara Duterte ang halagang sa ngayon 73 million pesos lamang muna kasi yung 375 million pesos ay wala pang final judgment diyan ng COA, no? Nasa apila pa yan ng Office of the Vice President. Even yung 73 million pesos, pwede pang iapila yan sa Korte Suprema, assuming for the sake of arguments, ika nga, natapos na lahat, final na, pinababalik na yung pera, ibinalik ni Sara Duterte, mawawala na ba siya ng pananagutan? Hindi po. Meron pa rin po siyang kakaharaping kasong kriminal. No? It is still
plunder kahit ibinalik mo yan. Kasi consummated na yung offense eh. Ang gagawin na lamang ng mga nag-plunder, ibabalik ang pera para wala na silang pananagutan. Hindi po ganun kadali ang batas. Ituloy po natin. Ang binabasa ko po dito, ang salin ni Sara Duterte ay hindi nagpakita ng anumang cash mula 2019 hanggang 2024 sa kabila ng pagtaas ng kanyang net worth mula 34.8 million tungo sa 88.5 million from 2016 to 2024. Ayon sa Republic Act 6713, ang mga opisyal ay obligadong ideklara ang lahat ng assets kabilang ang pera sa bangko. Ang maling deklarasyon ay maaaring ituring na perjury or dishonesty. Lumalaki ang net worth pero walang pera, ito'y automatic na red flag ng unexplained wealth. Anyway, napag-usapan na natin yan kanina sa vlog ni Fiscal EJ. Kaya pakinggan na po natin ngayon yung naging interview kay Attorney Melvin Matibag. Ito po yung pinaka-latest interview na napanood ko kaugnay ng napipintong pagharap ng NBI sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, kaugnay sa mga nakalap na dokumento at video recordings ng National Bureau of Investigation sa umano'y pangumanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang issue. Makakausap po natin NBI Director Attorney Melvin Matibag. Director, good morning sir. Thank you for joining us. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa lahat ng tumatakilinig sa iyong programa. Salamat po sa inyong invitasyon. Director, sabi nyo, handa kayong humarap sa House Justice Committee kaugnay sa impeachment proceedings sa Miyerkules. Ano po yung mga dokumento at video recordings na nakalap ninyo sa investigasyon na ipipresenta ninyo? Well, tama po yan. We were subpoenaed to testify and to bring the related documents on the threat that was done by Vice President Sara Duterte. At meron naman naging investigasyon ang NBI dyan. At kung ano yung naging parte ng investigasyon na yun, na siya rin aming ginamit para maglatag ng kaso sa DOJ, siya rin dadalhin at iti-testify ng NBI sa impeachment hearing just sa Wednesday. May bago po ba? May bago kayong hawak ng mga ebidensya, testimonya na hindi pa lumalabas sa publiko na sa tingin ninyo magiging matibay para sa isinasagawang impeachment hearings ng Justice Committee? Well, gaya nung sinabi ko, no, yung dadalhin nating ebidensya dyan kung ano yung nakapaloob na dun sa kasong ipinail natin dun sa DOJ. Okay. So kung dun sa may bago, ang masasabi ko lang dyan ay continuing kasi yung investigation na yun because we treat yung threat na ginawa ng Vice President also as a continuing threat. Yes. Dahil malino doon, sinabi niya, meron na siyang hinire para gumawa ng pagpatay kung may mangyayari sa kanya. So, it is a continuing investigation on that matter kasi hindi pa natin nahanap at na-identify kung sino yung kanyang kinausap para sa pagsasagawa ng sinasabi nating krimen. Having said, Yun lang. Hindi pala nakilala ng NBI. Naku-curious ako, akala ko may puputok na malaking balita kasi nakita ko sa bubuwit ni Thea Tan may post siya regarding sa posibleng eksplosibong impormasyon no? Sabi dito, OMG, mukhang may matinding pasabog sa April 29 sa House Committee on Justice hearing. Remember when Sara said, I already contacted an assassin and then threatened PBBM, FLLAM or First Lady Lisa Araneta Marcos and former SMNR, something related to this. Whoa, can't wait. Kaya akala ko alam na ng NBI pero maliwanag dito sa sinabi ng NBI, hindi pa pala. Hindi nila identified. Ano kaya yung sinasabing eksplosibong mangyayari sa April 29? Kasi we are expecting na nating yun Alam naman natin kung ano sinabi nitong si Sara Duterte after all sa mga reklamo ng pagbabanta sa ating pangulo No, yan ay naka-record publicly at ang hirap po talagang itanggi niyan. In fact, makailang beses ko na sa inyong ipinanood yung vlog ni Fiscal EJ at si Fiscal EJ sa kanyang legal point of view naniniwala na meron talagang legal na pananagutan, even political na pananagutan itong si Sara Duterte doon po sa ginawa niyang pagbabanta noong November 3, 2024. At magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay April 27, 2026. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta